Hey guys, welcome to my channel. Please don't forget to like and subscribe. Hindi na naman nga tayong hindi natuwa sa episode ngayon dahil nagawa na namang ipagtabuyan ni Dr. Tanyag si Annalyn. Kaya nga sinabihan ni Harry si Dr. Tanyag na wala siyang kwentang ama, gayong ang gusto lang naman ni Annalyn ay makasama at maalagaan siya. Nang makaalis na nga sila Annalyn, sinabi ni Dr. Tanyag kay Zoe na ayaw niya nang makita pa si Annalyn kahit kailan. Kaya sinabi naman ni Zoe sa kanya na wag na siyang mag-alala dahil ginawaan niya na ng paraan at siguradong hindi na sila masusundan at magugulo pa ni Annalyn. Samantala, galit nga itong si Harry sa sama ng ugali nitong si Zoe. Sinabi naman ni Annalyn na tanggap niyang hindi siya nakikita ni Zoe bilang kapatid niya, pero ang hindi niya matanggap ay nagagawa pang ilayo sa kanya ang kanyang ama. Gayong ang gusto niya lang naman ay maalagaan at makasama ito. Dagdag pa ni Annalyn na kailangan nilang malaman kung saan dadalhin ng ama, kaya tutulungan nga ni Harry itong si Annalyn para malaman kung saan lilipat sila Zoe. Gayunpaman sa inis nga ni Zoe na nakikialam itong si Harry kaya tinawagan niya si Dr. Carlos at pinagsabihan niya na pagsabihan itong si Harry na wag makikialam sa problema nila ni Annalyn kung ayaw niyang masaktan. Sinabi naman ni Dr. Carlos na kung ayaw niyang tanggapin si Harry ay wala siyang magagawa dahil magkapatid talaga sila. Tugon naman ni Zoe na hindi niya kapatid si Harry at dagdag pa niya na hindi niya kaano-ano si Dr. Carlos. Sa kabilang banda naman, matapos ngang ipakilala nga itong si Moira bilang bagong CEO ng Apex, wala siyang kamalay-malay na nag-text na si Dr. Meneses kay Joselito at sinabi niyang si Moira na ang bagong CEO at pinatelsik niya na si Giselle at nagawa pa niya nga itong ipahiya. Kaya nga matapos maipakilala si Moira ay nagulat siya dahil dumating si Joselito. Sinabihan ni Dr. Meneses si Moira na hindi tama ang ginawa niya kay Giselle, kaya sabat naman ni Joselito na hindi alam ni Moira kung ano ba ang tama at mali dahil panay mali ang utak niya. Kaya sa galit nga ni Moira ay nagawa niyang sampalin si Joselito. Wala na nga talaga sa katinuan itong si Moira dahil pati ang ama ni Dr. Tanyag ay nagawa niyang bastusin. Malakas nga ang loob ni Moira na gawin ito dahil hawak niya ang SPA. Dahil sa nangyari ay agad natatawagan ni Moira si Zoe at sasabihan niya na kapag tumawag si Joselito ay wag sasagutin at wag sasabihin kung saan sila tumutuloy. Utos pa ni Moira kay Zoe na pati na rin si Joselito ay siraan kay Dr. Tanyag para wala nang papaniwalaan pa itong si Dr. Tanyag. Pero hindi naman magtatagumpay ang mag-ina dahil nasundan ni Annalyn sila Dr. Tanyag kung saan sila lumipat. At habang sinundan nga nila Annalyn ang sasakyan nila Zoe, nararamdaman naman ni Zoe na parang may sasakyang sumusunod sa kanila. Kaya nga pinabilis ni Zoe ang driver sa pagdadrive niya para hindi sila maabutan. Dahil naman sa mabilis na pagpapatakbo ay hindi inaasahan na maaaksidente sila ni Dr. Tanyag. Mababagok nga ang ulo ni Dr. Tanyag kaya muli nang magbabalik ang kanyang alaala. Kaya sa ospital habang umiiyak si Annalyn dahil sinisisi na naman niya ang sarili niya dahil naaksidente ang kanyang ama, magugulat nga si Annalyn dahil nagkamalay na si Dr. Tanyag at tinawag siyang anak. At doon na rin magugulat si Zoe na tuluyan nang pumalik ang alaala ng kanyang ama. Dahil bumalik na ang alaala ni Dr. Tanyag ay niyakap niya ng mahigpit si Annalyn at ramdam na ramdam niya ang pagmamahal ng isang anak. Sinabi naman ni Annalyn na magpagaling siya dahil gusto niyang matuloy ang kanilang date ng mag-ama. Kaya nga tuloy na ang date ng mag-ama sa US. Habang si Zoe naman ay naiinggit sa banding nila na kasama si Harry. Yan ang mga gusto kong mangyari sa susunod na episode ng Abot Kamay na Pangarap. I just wanna be certain I don't wanna waste all our time.